wish list po ninyo sa pagbubukas ng school year 2025-2026, Ka Benjo? Well, yun po, no, yung aming inilabas no kahapon, no, medyo na-late na, pero dire-diretso naman po, no, yung aming usapan, no. Andun po kinatatampukan po yan, no, na mostly ng mga kahilingan po namin, no, na para sa mga bata. Hindi naman po ito para sa mga teacher, no. Most of those matters po ay para sa mga bata, like karagdagang classroom, no? Karagdagang teacher, no? Yung ating mga resource shortages po, no? Yung learning materials, no? At of course, sinasabi din po namin, no, hanggang ngayon, no, napag-usapan na natin 'to dati, Ma'am Ali, no, yung mga water and sanitation facilities, yung mga kubeta, yung mga tubig, no, dun sa ating mga paaralan ay napakahalaga po nito, no, grabe para sa may I interrupt lang, Ka Benjo, ng Brigada Eskwela, si mismong Pangulong Marcos na pong nakasaksi talaga yung mga palikuran ng mga bata. Walang tubig. So paano ka magkakaroon ng CR na walang tubig, di ba? Nai-imagine ko yung amoy. Ka Benjo, pasintabi sa mga nag-aalmusal. Pero kung ganun yung sitwasyon na mapalikuran ng mga bata, so does it goes to say also na pati sa mga palikuran ng mga guro, ganun din? Sinisikap po yan, no, na at least meron namang maayos po na palikuran yung mga teacher, no, at ako nahihiya akong sabihin po ito, no, na ang mga paaralan po natin naman at least, no, kahit papaano yung mga teacher naman po natin meron, ano po, pero hindi rin sapat, no, Ma'am Ali, no. Pero yun nga, no, yung kapakanan ng mga bata nakasalalay po dito, di ba? Hygiene, no, yung isa po diyan yung kalusugan, no, and of course yung isa, no, na sabi nga paumanhin sa mga nag-aalmusal, ano po, no, yung pag may tawag ng kalikasan at wala po, no, walang available, no, na kubeta o tubig, di ba? Ang daming cases po, no, yung mga bata ay nadumi doon sa kanilang mga salwal, no. Wala na po bagsak na po yung kanilang self-esteem, yung kanilang confidence po hanggang lumaki yan, ano. May stigma na yan, no. Exactly, no, ma'am. Meron po akong, isang kaibigan, ano, na teacher din, ano, na in fact principal, no, na ikwento niya sa akin yan, ano, na yun, kinailangan pa po, no, na mag-undergo ng therapy, no, yung bata, no, habang lumalaki, no. For something as simple as that. Yun na yung claim to fame mo, di ba? Correct. Importante din yan. Nabanggit nyo yan, Sir Benjo. What is the status now of the mental health facilities that we have and also yung ating mga practitioners, guidance counselors in the country, particularly in terms of the mental health? Kasi baka na-overlook natin yung mental health, and you have mentioned a while ago yung bullying, na andyan na po yan. And after the bullying, we have the cyberbullying. Pag-uwi ng mga estudyante, may mga group chats yung mga yan, nagkakaroon pa rin ng bullying. Ngayon kasi, kahit sa classroom, nangyayari niya. If you can recall, yung nangyaring viral video dyan sa Barangay Bagong Silangan, na may mga estudyanteng binubuli yung kaklase nila. Do we have enough number of guidance counselor and at the same time facilities to help the mental health of our students? Unfortunately, no, ngayon pa lamang po tayo, no, pumapasok diyan, ano po, no, dito sa usapin po niyan, no. Kasi talagang for the longest time wala tayong mga guidance counselors, no, sa ating mga paaralan. Opo, no. Ang mga nakikita po natin, Sir Wedge, ng mga guidance counselor, ang tawag lang po diyan ay guidance teachers, no? Ina-appoint lang, dinedesignate lang po yan, no? Dinedesignate lang po yun ng principal, no? Normally, minsan yung pinakamabait, no? Minsan naman yung pinakamataray, no? Sa school, yun yung nilalagay po natin, no? Kaya nga, no wonder, di ba, yung mga bata, parang takot sa guidance office, parang pag makulit ka, guidance ka, di ba? Yung mga ganun po, yung tumibo sa isip ng mga bata, which parang hindi yata tama, 'di ba? Kasi parang tingin sa guidance ay discipline, no? Hindi po ganoon, ano po. So, pero at least meron po tayong bagong batas ngayon, ano, na nag-streamline, ano, dito po sa guidance, no, and counseling services, no. Kasama na rin po dito yung mental health, Sir Wedge, no. Ang pangalan nga ng
batas na ito ay Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act, no? Kung saan ay kasi yung binabanggit po natin na guidance counselor, na po, no, yan po ay napaka-importante po, no? Pero iilan lang pong guidance counselor na registered sa Pilipinas. Yun lang. No? Hindi po ito aabot ng 4,000 kung di po ako nagkakamali, di ba? At hindi po sila papasok sa DepEd dahil sobrang baba ng sweldo. Ang napakataas po ng kanilang qualification, ano? Parang ganito, no, Ma'am Ali, no? Bago ka maging guidance counselor, di ba? Ang qualification mo ay katulad sa isang master teacher, no? So dapat nakatapos ka ng masteral degree, di ba? Pero ang sweldo mo ay kagaya sa entry level position ng teacher 1, ano? Alam mo pagkakaiba noon, salary grade 11 versus salary grade 18. Ganun po, no? Kaya ang mga guidance counselor magkano hindi po talaga yun? pupunta sa DepEd. Magkano yun, Ka Benjo? No? In pesos? Yung mga... Yung salary grade 11 nasa 30,000, yung salary grade 18 ay nasa almost 50,000 po. Oh, ang laki so ng ikaw, difference. Nagtsaga ka talaga, 4 years of college plus additional for your graduate degree, no? Kasi yun ang ano, di ba? Yun ang ano ngayon, di ba? Requirement para Correct. maging talagang full-fledged guidance counselor is meron kang master degree. Ang layo, ano? So I think nga just... Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.